Sabi nila yung mga may edad, mga 60 years old, dual citizen na kasi Filipino citizen and senior citizen. But actually, there are three. And citizen of heaven. Tayo ay mga mamamayan ng kalangitan. Nung simula natin tinanggap si Jesus sa buhay natin, your name is already written in His book as citizen of heaven. Meron po talagang nakasulat, may listahan yan sa kalangitan. Kaya sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus, kayo ay mamamayan ng kanyang kaharian. Noong dumating dito si Jesus, ang lagi niyang sinasabi, nagsisimula na ang kaharian ng Diyos. Kasi noong unang panahon, ang mananampalataya sa Panginoon Diyos ay hindi talaga nasa langit, kundi nasa impyerno pa rin. Hindi purgatorio siguro sinasabi nila. Hindi sila ligtas. Wala sila sa kaharian ng Diyos. But they are saved. Yung sinabi ni Jesus, na nagkwento siya kasi di pa naman siya namamatay, di pa siya nabubuhay muli. Pinento niya na si Lazaro namatay. Alam niyo yun? Kaya nakabasa nun. Kaya may mga ibang iglesia, yung mga baptist, akala nila ay wala pa talaga sa langit ang mga namatay. Kasi sinabi ni Jesus yun, na nila ay natutulog lang. Pag pinakausap ako na may natutulog lang, yung sinabi na lahat ng mga namatay ay nakapreserve pa lang. Kinento ni Jesus yun kasi hindi pa siya namamatay at muling nabubuhay kasi yung talaga ang status doon. Na lahat ng mga nanampalataya ay wala pa sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi pa nababayaran ang kasalanan. Kaya sila nasa tinatawag na Abraham's bosom. Tawag ng Abraham's bosom. They are saved, but they are not yet in the kingdom of God. Kasi wala pang natutubos sa kasalanan. Kaya nagkunento ni Jesus. Naniligtas si Lazaro at inila sa Abraham's bosom. At doon ni Ercon. Samantalang sa kabilang dako, sila ay sinisilaban ng may init. At yun ang reality noon. Kunento ni Jesus. At may gap lang na sinabi, Amang Abraham, ba nagkakilala rin po sila, no? Kakilala. Iligtas niyo ako. Sabi ni Abraham, ay, hindi pwede kasi may gap. Yan ang design ng Lord. Yung mga narito, hindi na pwede pumunta dyan. Yung mga narito, hindi na pwede pumunta rito. Sige na po, ang init-init. Mas mainit pa sa Pilipinas. Kasi mainit talaga yan, ano? Pero doon talagang sila ay piniprito. Kaya sabi, pakiusap ako, utusan niyo si Lazaro. Tingin pa rin niya kay Lazaro. Dukha. Ang tingin pa rin niya kay Lazaro ay alipin. Utusan niyo si Lazaro at isausopan lang ang kanyang daliri at patakan ng aking nilat. Na hirap na ako sa init dito. Dito pala, hirap na kayo sa kwarto niyo, no? Sa init. How much more sa impyerno? Dinescribe ni Jesus Christ yun. So wala pa sila talaga sa kaharian ng Diyos. Kasi wala pang manlulubos. Jesus ay buhay na buhay pa doon. Bakit may mga nananampalataya pa rin, mga Baptist? Baptist yung kausap ko eh. Yun ang kanilang paniniwala. They are stuck in Abraham's bosom. Hindi po. Nung sinabi ko doon sa isang co-teacher ko, siyempre, kunento ni Jesus yun kasi hindi pa siya namamatay sa cross. Yun ang tawag siya. There is no salvation yet at that time. They are not yet in the kingdom of God. They are not yet citizen of heaven. They are not distinct yet, but they are already saved. They are preserved. Pero nung si Jesus ay namatay na, kuling na buhay, wala na po yun, tapos na. At ang totoo na, ay sinabi ni Jesus, ngayon din dadalhin kita sa paraiso. Paraiso na po. And they are already in the jurisdiction in the kingdom of God. Kaya si Jesus ay punta na sa lupa, lagi niyang pinipit. The kingdom of God is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narito na kasi nga
Sasakupin niya na ang kadiliman, akinin niya na ang kanya at dadalhin mismo sa kanyang kaharian. And he was referring first to the church. He is building his kingdom here on earth through the church. Yan po ang katotohanan. Pero yung wala sa church, they are not still in the kingdom of God. They are still in the kingdom of this world. They are still in the kingdom of darkness. Kaya kung si Jesus ay ang pinipitch niya, repent. The kingdom of God is at hand. Because He will build His kingdom on earth through the church. At kayo ay nasa kaharian na ng Diyos. You are already the citizens of heaven. At kapag kayo namatay, hindi na doon sa bottom, hindi na doon sa impyerno, hindi na rin sa Abraham Osom, kundi sa paraiso, sa kaharian ng Diyos. And that is now, yung sinabi niya, the kingdom of God is at hand. And the kingdom of God is in our midst. Nasa gitna natin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng kadiliman ay hindi ito masasakop. Ang kaharian ng kadiliman ay hindi ito mapipenetrate. Ang kaharian ng kadiliman ay hindi kailanman pwedeng sirain ang kaharian ng Diyos. And you are the kingdom of God. And He is the King. This is the body of Christ. Jesus Christ is the head. Sige, basahin nga natin yung Ephesians chapter 1, verses 15 and 20. Maganda sa Tagalog, namnamin natin yung bawat salita dito na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa Tagalog, gusto na sa Tagalog eh. Sa Ephesians chapter 1, verses 15 and 23, lahat po tayo magbabasa ha. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Jesus at pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal. Tayo sa 16. Walang nangili ang pagkasalamat sa Diyos dahil sa iyong lagi ko yung pinakamalangin. 17. Inihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pagkunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siya makilala. Ayo, sa 18. Pinakalalaan ko rin ang pagpanagan ng puso siya at pagmawalan niyo at pagpapanas sa inyong sa ating ang napakalaga na kapasagan ng pagpapalat ng inyong Pinabanal, ginawang banal. Kailan kayo mga banal? Praise God. 18-19 na ba ako? Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya ng buhayin niya muli si Kristo at ng paupuin sa Kanyang kanan sa langit. O kayo. Kaya sa ilang pagkakayan ng Kristo sa pangalan ng Espiritu ng Karan at mamahalan, mga Espiritu ng mundo at kanya'y kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapatayan ni Juan, hindi sa panahon ko, kundi sa darating pa panahon. Okay. 22. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. Sa 23, lahat kayo. Siya ang katawan ni Kristo, ang Iglesia ay kabuuan ni Kristo, siya ang nagbubuo sa lahat. Praise God. And that's the kingdom of God. The kingdom of God is started in the church. The kingdom of God is started in your heart. Nasa puso niyong kaharian ng Diyos. At kapag kayo ay pinalitan na ang inyong buhay ng buhay na walang hanggan, hindi nyo nadadanasin ang tinanas ni Lazaro, ni
ni Abraham, nanatili pa sila sa ilalim ng lupa, kundi kayo nasa kaharianan ng Diyos. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang church is not just an ordinary organization. The church is not just samahan natin na every Sunday, nandito tayo, nakabihis, kakanta. Hindi po. The kingdom of God is here, working in our life. Kasi, hindi pa naman kaharian ng Diyos ang mga nasa kadiliman. God has no control of them because they have their own will. Pero ang talagang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin. God is working in your life. God gusto niyang gamitin kayo sa kalooban niya. Gusto niyang gamitin kayo sa kanyang kaligtasan. Gusto niyang gamitin kayo sa kanyang salita. God is using you. Kaya nung nag-preach si Jesus Christ, aside from repent, the kingdom of God is at hand. At nung nagsisi na si Bartolomeo, yung isang tax collector, ang kaharian ng Diyos ay nasa bahay na to. Sa bawat bahay nyo, kaharian ng Diyos ay naroon. Because you are the body of Christ and He is our head. The church is the chosen people. In this world, hindi natin makakaila kasi ito'y kontrata sa Israel. Talagang sila ang chosen people on the earth. Talagang tinakdanan ng Diyos yan. Kaya sila hindi magapi-gapi, hindi masakop-sakop. Sila'y pinagpapala sa kabila na sila'y talagang himalaang. Kaya nga sabi ng isang ng aking teacher sa Bible School, alam niyo, gusto niyo mapatunayan na ang Diyos ay mapaghimala, na ang Diyos ay totoo. Tingnan niyo na lang ang Israel. Tapat siya. Israel is a testimony that God is alive. Ilang beses na yung pinangalat, pero bumabalik. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, babalik at babalik ko. Ilang beses na yung pinarusahan, subalit lahat ng mga taong pumaruso sa kanila, lahat ng mga kaharian, imperyo na pumaruso sa kanila, ay wala na. Pero sila'y nananatili. Ilang beses na silang gusto sakupin ng mga bansa sa paligid nila, pero hindi sila magapi-gapi. The shortest battle happened in the world is the 6-day war. Walang nakagawa noon, 6-day war. Alam niyo yung kwento, no? History to. It was in 1969. 6-day war! Nung binabasa ko yun, namamangha talaga ako kasi ang plano talaga ng Egypto, ng Jordan, ano ba yung mga napakapalibot, sila ay patayin lahat. At alam niyo ba, noong 1969, nung alam nila sasakupin sila lahat ng mga Arabo, gumawa na sila ng kanya-kanyang libingan. At talaga hindi na sila magpapasakop kasi gusto pa nila mag-suicide kaysa sila'y patayin ng mga Arabo. It is true, it is history. At nung sasakupin na sila, a day before, alam niyo, natalo nila lahat ng mga bansa. 6-day war. Nandiyan yan sa YouTube, panoorin niyo. The first day, natalo nila ang Egypt. Second day, sinugod nila ang Egypt. The third day, sinugod nila ang Jordan at lahat. Kaya marami silang sinakop na maliit lang ang Israel. Kaya nga pinagtatalunan pa rin yung Golan Heights kasi sa Syria yan. Pinagtatalunan pa rin yung mga sinakop nila, nasakop nila ang lahat ng mga gusto nila sumakop sa kanila. And that is the history. Bakit ang gulo pa rin sa Israel? Kasi ang Diyos ay nasa kanila at pilit pinapatay sila ng demonyo. And the revelation fulfilled is fulfilling. Kasi nga gusto silang patayin ng demonyo. Alam niyo yung nanganak na sa Revelation, kung babasahin nyo, yung nanganak na bata. At nasalo, tayo yun in church, hindi naman si Jesus Christ yun tayo. Kasi nabuo ang church through Israel. The kingdom of God established through us, through Israel. Kaya galit na galit sila sa Israel. Kaya nangyari, dahil nabuo na rin ang church, nabuo na rin ang tagapagligtas, nabuo na rin ang kaharian ng Diyos, ang galit ng demonyo ay nandun sa Israel. Kasi sila ang pinagmulan talaga ng church. Kaya utang na loob natin sa kanila ang ating kaligtasan. Kaya may mga kilala kay mga Hudyo, mahalin nyo.
Kaya doon sinabi doon, naligtas na, nabuo na ang church. At talagang itong plano ng Panginoon, ibinuhos gayon ng demonyo ang galit sa babae. And that is Israel. Ngayon, galit na galit sila. Tingnan nyo, hindi sila masakop-sakop. And this is history. 6-day war. In the 6th day, sasakupin na ang Syria, ang Damascus, ang Israel. Kung bakit ang United Nations nagtawag ng ceasefire. On the 7th, nagkaroon ng ceasefire. And this is history. Because God is true. God is building His kingdom on earth through the church. Kaya ang Israel ay chosen people. But the chosen people in the next generation ay ang church na dito sa daigdig, talagang ang Israel ang pinili. Pero for eternity, ang pinipili niya ay ang mga niligtas. We are chosen people for eternity. In verses 18 to 20, basahin nga natin. So the chosen people in this world is Israel. But the chosen generation is the church. Basahin natin sa 18 and 20. Pakibasa. Pakibukas ulit. Tagalog. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para sa maunawaan nyo ang pag-asa nilaan sa atin. Maunawaan nyo bakit tayo narito. Maunawaan nyo kung bakit kayo tinawag. Maunawaan nyo bakit nyo nakilala si Jesus. Ito hindi para bumaalang tayo ng samahan dito sa kalap. Hindi. Ang pag-asang inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Kayon. 19. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan din ito ang ginamit niya upang buhayin niya muli si Kristo nang paupuin niya sa Kanyang kanan sa langit. You have the part sa miracle ni Jesus Christ. Yun ang miracle ng Panginoon na binuhay niya si Jesus at kinakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ang kapangyarihan inyo ay nasa inyo rin. Tuloy natin sa 21. Nasa inyo yun. Which, Tagalog. Okay. 20. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin, magbuli sa mga patay at pinaupo sa kanyang sa kanan sa sangkalangitan. Our King is in heaven. Jesus Christ ay nasa kanang trono ng Diyos. Anong kahalagahan nun? Ang kapangyarihan dito sa lupa ay hawak niya na. This is the true investment. Alam niyo kung mag-i-invest lang kayo, mag-invest kayo sa Panginoon. Huwag kayo mag-i-invest ng malaki dito sa lupa. Ang oras nyo, invest nyo sa Panginoon kasi mas malaki ang return niya. Kung may oras pa kayo, maglingkod sa Panginoon, maglingkod kayo. Kung nanghihinayan, mas malaki pa ang sa tithes, mas malaki pa ang tithes natin sa gobyerno. Ako, ang tithes ko ngayon sa gobyerno, umaabot na ng 20%. Tapos nag-inahin tayo dito 10%. Kasi pag umabot ka na ng nasa 60 na, talagang nasa almost 15 to 20% na yan. Pero marami pa akong deduction kasi kaya maabot lang ng 5,000 ang aking tax ko. Pero hindi nyo alam, you are giving tithes to the government. How much more na ibigay nyo ang resources nyo sa Diyos? 10% lang. Mag-invest kayo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kasi sa ayaw nyo at sa gusto, haharap kayo sa Kanya at mag-a-accounting kayo. Mag-a-account kayo. Kaya ako naaawa ko dun sa mga matatanda na ayaw pa mag-serve sa Panginoon. Iilan na lang oras ang kanilang buhay, ayaw pa mag-serve, ayaw pa magsimba. Sa inyo, ibibigay ang inyong buhay. Dito ba sa lupa na mabubulok din?
ibigay nyo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. This is the true investment. The kingdom of God is building now. Binibuild niya na yan. At lahat ng ininvest nyo dito sa lupa ay may pagsusulit sa Diyos. Ang lahat ng ininvest nyo para sa Kanya, ibabalik niya sa inyo for eternity. This is your place for eternity. Mag-invest kayo ngayon sa Panginoon ng oras, ng panahon, ng resources. Because this is eternal life. This is eternal government. This is eternal kingdom. It started in this church. This is the true hope. Nabasa nyo doon. Ito ang tunay natin pag-asa. Minsan, naisip ko, ba't ka minsan? Ako, mahilig na ako mga kwento na paulit-ulit. Ang mga matatanda kasi, hindi na yan looking forward, looking backward na yan. Kaya may mga matatanda na ang kwento nila inuulit-ulit. Kasi ang tinitignan nila lagi, yung mga ginawa nila. Kaya minsan si Micaela, inuulit niya yung sinasabi ko kasi nasabi ko na pala. Paulit-ulit daw ako. Ngayon, alam mo na. May mga matatanda talaga mahilig magkwento kasi alam nyo, ang mga bata looking forward. Maraming pangarap yan. Maraming gusto. Maraming gustong makuha. Nadaanan ko rin yan. Pero ngayon, alam ko, paano kami? Pababa na eh, no? Alam niyo, lagi kong tinitignan na lang yung mga nagawa ko. Yung mga na-invest ko. Yung mga sinabi ko na maaaring ito ay tama. Inuulit ko yun. Kasi, senior na ako eh. Senior citizen na ako eh. Ang kasiyahan ko na lang ay ang magbalik tanaw. Hindi ko na kaya mangarap pa. Wala na yun eh. Tapos na yun eh. Unlike nung nasa teenager, lagi kong looking forward. Marami kong gusto, marami kong pangarap, marami kong gustong i-achieve. Naglalakad ako sa Cubao. Nangangarap ako, ang ganda ng Cubao. Someday, lahat yan, makakangker ko. Yung pala sa Buanga ako magkakangker. Doon ako binigay. Binigyan ng profession lahat at bumalik ako dito. In my age, always looking backward. Tinitignan ko yung ininvest ko sa oras ko. Tinitingnan ko, ininvest ko sa mga ugali ko. Tinitingnan ko ang ininvest ko sa aking pera. Lahat ng yan. Look, ganun din sa inyo. Hindi lang ito huli. Walang huli sa Panginoon. Kasi titignan nyo rin. Luluking backward din kayo kapag kayo nasa langit na. Kasi i-account ng Panginoon yan. And our real hope na mas masaya talaga, invest nyo ang buhay nyo sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Hindi kayo magsisisi. At bibigyan pa kayo ng talino. Bibigyan kayo ng unawa. Bibigyan kayo ng tunay na buhay nyo. This is the true hope. Kaya nga dito masagana, sabi dito sa salita. Masagana to, nawa-unawaan nyo. Kaya nga mismo si Pablo, sabi niya, hindi ko pinangihinayang ang lahat ng mga iniwan ko, mga investment ko sa lupa, mga pinag-aralan ko, kalugyan pala yon. Lugi pala ako doon. Now, my investment is with God. Kaya sabi niya, kasi naunawaan niya na-realize niya It takes faith to believe in God. It takes time to know everything. It takes the Holy Spirit and His Word para maunawaan niyo yun. And it takes experience. Nawa ma-experience nyo. Ngayon, na-experience ko na unti-unti. This is the true hope, sabi ni Pablo. Nawa maunawaan nyo to. Because the kingdom of God is with you. The kingdom of God is in this church. And the kingdom of God is forever na hinanda kayo. That's your true hope. That's your true investment. Even Jesus Christ, huwag naman kayo mag-ipon dito. Dami nyo nang binibili dyan, pero nabubulok naman. Mag-ipon kayo sa kalangitan. Mag-ipon kayo sa Panginoon. Hindi nabubulok. And he was looking forward sa true hope, true kingdom. And that is the kingdom of Jesus Christ. This is reality. For the meantime, ang nakikita nyo yung reality, mga physical na bagay. For the meantime lang yan. This is temporary. Pero alam nyo ba, sabi din ni Pablo, alam nyo ba, lahat ng mga bagay na nakikita ay nagsimula sa hindi nakikita?
Lahat ng mga bagay na nakikita nyo, nagsimula yan sa hindi nakikita. Ibig sabihin, babalik at babalik kayo sa mga hindi nakikita, and it was repairing to spiritual. Babalik kayo dyan. Why invest sa mga bagay na nabubulok? Bakit kayo nag-aaksaya ng mga oras sa mga lumilipas naman? Lumilipas lahat yan. Pero ang presensya ng Diyos ay magpakailanman. So, you are a chosen people para madaman nyo ang biyaya ng Diyos. Huwag niyong hanapin ang biyaya galing sa daigdig. Hindi ito biyaya, ito'y pagsubok lang. Ito ay temporary lang. Minsan ang tawag dyan, tukso. Mga biyaya sa lupa, tukso yan. Hanapin nyo ang biyaya, ang kasaganahan, ang kasiyahan sa Panginoon. You are called to experience this. Grab it. Gusto niyang maunawaan niyo to. Gusto niyang ibigay sa inyo to. And it's not only for 5 years, for 10 years. Ang motor ko, panalangin ko, sana tumagal sa akin ng 10 years kasi alam ko mabubulok din. For 10. But God is giving you things that would be eternal. Jesus is the head of the church. Siya lahat ng plano niya para sa inyo. Ang Diyos may plano sa inyo eh. Kaya lang tayo lang matigas ang ulo eh. Kaya sa 23, sabasahin natin. 23. Na siyang katawan ni Kristo tayo. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Ang katawan na ng Panginoon ay tayo. Hindi pwede mag-isip ang katawan para sa ulo. Hindi. Ang ulo nag-iisip para sa katawan. Ang ulo ang nag-iisip para sa kabubuti ng katawan. Huwag kayo mag-isip ng para sa inyo. Isipin, hayaan nyo ang Diyos mag-isip para sa inyo. Kaya sinasabi ko nga, mas mabuting mangarap sa Diyos kaysa mangarap para sa inyong sarili. Kasi minsan pangarap natin para sa ating sarili, sa kayabangan lang, no? O nakipagkompetensya tayo, or nagaya lang tayo sa ibang tao. Pero ang pangarap ng Diyos may para sa inyo talaga sa lahat ng bagay. Lahat, ako na-acknowledge ko, lahat ang binigay sa akin ng Panginoon. Maraming binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko pinlano. Siya nagplano talaga nito. Siya nagbigay nito. Kaya binigay sa akin, ang sa akin lang kasi, no, na-realize ko ba't binigay sa akin, hindi matigas ang ulo ko. Pag ayaw ay, pag hindi pwede, hindi ayaw kong ipilit. Kasi may mga tao pinipilit ang kanyang sarili. Ay nakakasama na. Mali yun. Huwag niyong ipagpilitan ang gusto niyo na hindi ito para sa inyo talaga. O alam niyo mo nakakasakit. O alam niyo mo masama ipagpipilitan niyo pa. Huwag. Let the Lord dream for you. Let the Lord plan for you. Remember, you are called. Kaya ka tinawag kasi may plano ang Diyos sa iyo. So give way sa Panginoon sa plano niya sa buhay niyo. He is the head. Siya nag-iisip, tayo magalamay lang. At lahat ng plano niya ay para sa kanyang kalwalhatian muna at para sa ating kabutihan. Wala siyang ibibigay na masama sa atin. He is the head. Siya ang ulo, kayo ang katawan. He leads. Siya talaga nangunguna sa buhay natin. He plans and His will prevail. Alam niyo ba, maging si Pablo, akala niya tama yung ginagawa niya sa kanyang sarili. Maluwalhati ang Panginoon sa kanyang sariling gawa. Yung pala, sinabi sa kanya ng Panginoon, yung ginagawa mo, nakakasakit na. The more na ginugusto mo yan, the more na masasaktan ka. At doon niya na-realize, mali pala yung kanyang ginagawa. Akala niya, to please the Lord is to destroy the church. Kasi nga, sa utos ng mga saserdote, sa utos ng mga pariseo, sa turo ng kanilang relihiyon. Now, he was pleasing the Lord in his own way. But the Lord said, alam mo ba yung ginagawa mo, Pablo? Sinasaktan mo ang iyong sarili. Minsan, akala natin, ginagawa natin tama para sa ating sarili. Yung pala, mali. Mali pala yun. Mali pala ang ating pangarap. Mali pala ang ating gusto. Mali pala ang ating mga plano. Give it to the Lord. Give way to the Lord. Because He is your head. Nawa ang isipan ni Jesus ay maging isipan nyo rin. Yun ang sinasabi ni Pablo. Nawa ang isipan ni Jesus maging isipan nyo rin. Huwag kayo maging matigas ang ulo.
Jesus is the head of the church. And Jesus' name is above every day. Praise God. Huwag kayong matatakot sa mga sitwasyon. Because His name is above all name. We are in His authority. Basahin natin yung 21, verse 21. Huwag kayong matatakot na ibigay ang lahat sa Diyos. Ang oras nyo, ang sources nyo, ang plano nyo, ang pangarap nyo. Because He said, sa 21, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo sa ibang salin, pangalan. Ang pangalan niya ay hindi mapapantayan ni numan. Hindi lang sa panahon ito, kundi sa darating pang panahon. Doon sa Philippians 2:9, basahin natin. The same author nagsabi dito sa Philippians 2:9, chapter 2, verse 9. Filipos 2:9. Dito ang pagsasabi titulo, alam niyo ba ang Panginoong Jesus? He is above all name. Lahat ng bagay may pangalan. Sakit may pangalan yan. Kaya nga sa Pilipino, ang tawag lahat ng mga bagay ay pangalan. No? Pangalan. Simuno at panaguri. Ano nasa simuno? Pangalan. Lahat ay may pangalan. Kahit nakikita o hindi nakikita, ang tawag dyan ay pangalan. Basahin natin sa Filipos, chapter 2, verse 9. Dito, ang sabi niya, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan sa lahat ng pangalan. That's why, sabi ng Panginoong Jesus, kapag kayo mananalangin, banggitin niyo ang pangalan ko. Dahil ang pangalan niya ay makapangyarihan sa lahat ng uri ng pangalan. Kaya, Filipos, chapter 2, verse 9. Kaya naman, itinaas niya ang lubos ng Diyos, ang binigyan ng titulo na naman. Titulo. Pangalan niya na. Pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pangalan niyan. Titulo na nakalagay sa ASND. In English na nga lang, Englishin natin, NIV. Chapter 2, verse 9. Therefore, God called Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. And that is the reason why, mga kapatid, na kapag kayo hihingi sa Panginoon Diyos, hingin niyo ito sa pangalan ko. Kasi ang pangalan niya ay makapangyarihan. Kapag kayo magre-rebuke in His name, pangalan ng sakit, banggitin niyo in the name, because His name is above every name. Ano man pang maipangalan niyo, ito man ay pangalang sakit, pangalang trouble, o pangalang, lahat ng bagay dito, nakikita o hindi nakikita, ay may pangalan. Just say the name of Jesus. He is above every name. At yun ang kahalagahan kung bakit kayo nagre-rebuke in His name, bakit kayo nananalangin in His name, because He is above every name. Kaya lahat ng mga sasambitin nyo, lahat ng gusto nyo, sabihin nyo ang pangalan ni Jesus. Sa lahat ng kinatatakutan nyo, sabihin nyo ang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga gusto nyo, sambitin nyo ang pangalan ni Jesus. He has authority in everything. And the church is the kingdom of Jesus Christ. You are in the kingdom of God. The church is the kingdom of Jesus Christ. Remember, you are inside in His jurisdiction. And whenever you use His name, lahat ay yumuyuko. Lahat ay lalayo. Lahat ay susunod. Because He has authority in all the name. Jesus is the head, our head. Let us all stand up. And we are His people. Use the name of Jesus Christ. He is in authority. Panginoon, the kingdom is in our midst. And the kingdom is rooted in the hearts of everyone.
Kaya naman, Panginoon, use these people, O God. May your name, Lord God, be powerful in their life. May your name, Lord God, work in their life. May your name, Lord God, extend, Lord God, to everyone in their life, O God. In the name of Jesus. You are all in all. You have all the authority over this world, over the kinds of spirits, over the situation, O God, over all kingdoms in this world and the universe. Your name has authority. Taas po natin ating mga kamay. Impart sa inyo ng Panginoon ang kapangyarihan niyang pinagkaloob ng Diyos Ama na ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. And you are His people. Use His power. Use His name. Use His authority. In the name of Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.